So sabi naman ulit ni Immortal Joey, may isa pa akong tanong, Rael. May sahod ka na ba sa pag-vlog mo dito sa YouTube? Kasi hindi talaga ako nag-skip ng ads pag nanonood ako ng mga vlog mo, haha. So, yo, what's up guys? I'm Merly Guzman. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon isasagutin ko lang yung mga katanungan nyo sa aking YouTube channel na tinanong ko ng isang araw at gagawa tayo ng gadget bag haul. So kung natatagalin pa, tara let's go. Karamihan talaga sa mga gadget na to kasi hindi sa affiliate sa mga mga freebies. Kaya bibili akong gadget, so mga freebies. So halos lahat ng mga to wala akong ginastos dito. Isa lang yung pinagastosan ko dito. So halos lahat to freebies o kaya bigay dun sa mga na-affiliate ko sa TikTok shop. So unahin na natin tong si Romos 22.5 watts fast charging power bank. So kahapon guys nagamit ko na to. Sobrang talagang useful nito. Kita nyo naman. Ang dami niyang saksakan. Ayan. May USB, may Type-C, lahat na. Talagang kahapon kasi nagmamadali akong lumabas. Nakalimutan ko i-charge yung cellphone ko. Tagal malobat na ito. Promise, ang tagal malobat. Kasi meron siyang 20,000 mAh capacity na battery. Tapos, ayun kahit pagsabay-sabayin mo guys talaga, promise. Kahit pagsabay-sabayin mo i-charge yung mga devices mo dito, ang tagal niyang malobat. So, sobrang useful talaga nito. So, first question kay Drix Mod. Sabi niya, anong mas magandang budget gaming phone under 5K? So, medyo mahirap pag under 5K guys kasi alam naman natin na pag medyo under 5K yung budget mo, medyo hindi ganun kagandaan yung specs na nabibili natin. Pero mas maganda kung under 5K, siguro second hand yung bili natin. Kagaya ng Poco M5s. Poco M5s na second hand yun maganda. Kaya iPhone 7 na second hand. So, pwede pa siya pang gaming, yung nga lang asahan nyo na medyo mabilis na siyang maloban. Siguro naman is kay JMA Seaton, tama ba? Sabi niya, anong mas better, Infinix Note 30 4G or Tecno Camon 4G loads? May nabasa ako na comment, after 1 year of usage of this phone, hindi na daw maganda ang system. How true is that? So kung ang pinagbabasehan mo is yung Infinix Note 30 4G or Tecno Camon 4G, kasi pareho lang silang Helio G99, ang lamang lang talaga ni Camon 24G is naka-AMOLED siya. Yun nga lang, kasi halos same lang sila ng company. So, para sa akin naman guys, hindi naman ganun kapangit yung mga Tecno at Infinix. Nasa paggamit pa rin talaga yun para sa akin. So, para sagutin yung question mo, mas better kung ang bibilin mo is yung Camon 4G. Camon 20 Pro na 4G kasi maganda yung display nun. Saka, ewan ko, para sa akin, mas gusto ko yung naka-AMOLED na. Pero kung camera ang habol mo, mas maganda camera ni Infinix Note 30 4G. So, bumalik tayo sa mga gadgets natin guys. Ayan, tingnan nyo naman. Itong isang to, yan, sobrang tibay nitong fast charging cable na to. Baka 100 lang yan. Tapos, itong na-review ko na rin to guys, diba alam yan. Itong mini projector, maganda quality na ito for 1,000 pesos only. Saka yan, saka ang dami mo rin pwedeng mapagamitan niya, pwede mong gawing video presentation o kaya pang movie marathon, diba? Tapos, itong mga headset guys, puro sa affiliate lang din yan. Ito headset tuloy ito. Ayan. Ito mga headset. Ayan. Puro sa affiliate lang yan. Pero ang pinaka the best sa akin na Bluetooth gaming earphone. Ito. Itong si N35. Kasi umiilaw yan. Saka ang ganda ng bass nito. Grabe. Tapos ang tagal malubat. Grabe tagal malubat itong gaming headset na to. Ayan. So kung maghahanap ka ng gaming headset, ito yung marirecommend ko talaga sa inyo. Sobrang the best nito. Pero yung iba sa mga Bluetooth earphones dito guys, wala na lamang kasi pinagpamigayan ko na sa kapatid ko sa mama ko. So bali tatlo na lang ata natira sa akin. Sa lahat ng mga to guys, libre lang. Ang binili ko lang talaga dito is itong Realme Buds Q2. So kung naalala nyo ba itong Bluetooth earbuds na to, para sa akin ito yung the best na earbuds na nabili ko. Naalala ko 1-2 ata nabili. Hindi ko lang kung magkano na to ngayon. Pero sobrang tibay nito guys. 2019 ko pa nabili to bago pa mag-pandemic. Hanggang ngayon nagagamit ko pa rin. So ito lang talaga yung nabili ko sa lahat ng gadgets ko. Okay, so sabi naman ni Immortal Joey, anong ginagawa mo sa mga smartphone after mo ma-review sa vlog mo? Kasi diba sabi mo, isa sa mga video mo hindi sponsored yung mga ni-review mo. Pinagbebenta mo din ba after? Curious lang, hehe. So yes po, hindi talaga sponsored yung mga nire-review ko sa aking YouTube channel. At saka, yung iba po kasi guys, pagkabenta ko, yung pinagbentahan po, nung dinadagdagan ko na lang, tapos yun, bibili ako ng smartphone ulit para ma-review. Then yung iba naman na nagagamit ko, kunwari secondary phone, is kinikip ko pa rin naman.
So yung iba po binibenta ko, yung iba is ginagamit ko pa rin. So sa mga brand dyan ng mga smartphone, baka naman. Sabi naman ni Blossoms 2361, tanong ko lang po sana kung anong mas maganda, iOS o Android. Yan po sana ang gusto kong ipagkumpara mo bilang user ka din po ng Android at iOS. Actually guys, pareho po silang maganda. Depende yan sa binibiling unit. Kasi po yung iba sinasabi pag Android, pangit ng Android, lagyan. Hindi, walang ganoon. Pag Android guys, depende sa binibili nyo. Kunwari, bumili kayo ng mid-range or flagship na Android. Sobrang punat, sobrang ganda na ng mga flagship Android ngayon guys. So para sa akin, hindi ko siya masagot kasi parehong maganda eh. Parehong may maganda, may pangit na iPhone, may pangit na Android. May magandang iPhone, may magandang Android. Pero kung camera ang hanap niyo talaga, bumili kayo ng flagship na Android or bumili kayo ng magandang iPhone, di ba? So sabi naman ulit ni Immortal Joey, may isa pa akong tanong, Rael. May sahod ka na ba sa pag-vlog mo dito sa YouTube? Kasi hindi talaga ako nag-skip ng ads pag nanonood ako ng mga vlog mo, haha. So thank you po guys sa mga hindi nag-skip ng ads. Sobrang laking tulong po niyan. And yes po, nakasahod na po ako sa YouTube. Isang beses pa lang po. Pero sobrang late lang kasi may tax na po talaga eh. And then yun po, sobrang thank you po sa mga hindi nag-skip ng ads. Sabi naman ni Angel B214, best gaming phone daw. So, best gaming phone. Sabi niya ganun. Sabi niya, best gaming phone daw. Pero wala siyang sinabing price. So, kung ang budget mo is 20 plus guys, talagang bilhin nyo na is Poco F5 Pro. Poco F5 Pro maganda yan. O kaya iPhone 11. Ayan. So, maganda yung mga Poco na series. Kahit nga yung mga second hand na dati pa nilang nirelease. Maganda yung mga Poco na smartphone guys. Ayun yung mga best gaming phone na budget para sa akin. Okay, next naman guys sa mga gadget natin is itong smartwatch. Yan, affiliate din po yan. Thank you po sa mga nagbigay. Ayan. Si MI8 Pro sa si KR, K-Slick KR. So sobrang kukunat din malobat itong mga smartwatch na saka sobrang useful din lalo na kung gusto mong i-track yung mga physical activities mo. So napaka-useful din itong mga smartwatch na to. So sabi naman ni IX8506, bakit napaka-good looking nyo po? Anong secret? Para sa akin, hindi naman ako sobrang good looking guys. Very normal lang yung itsura ko. And siguro ang secret, safeguard. Saka maligo-ligo araw-araw. Sabi naman ni Sean Linlim 4598, ilang years OS update ni Tecno? So hindi ko lang sure guys kasi karamihan sa mga Tecno at Infinix hanggang 3 years lang ata yung support ng OS nila. Yung iba nga wala pa ring update eh. So siguro mga 2 to 3 years. Pero okay na yun guys. Kasi yung iba naman na, for example, si Infinix Note 10 Pro, kahit naman wala na siyang update, nakapag-download pa rin naman ng mga latest apps. So no problem naman pagdating dyan. Next naman sa ating mga gadgets guys is itong mga Bluetooth microphone. Ayan. So ang mumura lang ito guys, mga 200 plus lang itong mga Bluetooth microphone na ito. Meron for Android. Tama, for Android and for iOS. Yun nga lang, hindi ko siya marirecommend na talagang pag professional vlogger ka na kasi medyo tulog yung tunog nila. Kita nyo naman sa tunog ko, diba? So, para nagka-budget tayo, bibili tayo ng mas magandang microphone. Saka itong power bank sobrang liit. Ayan. Hindi ko ito masyado nakagamit kasi bagal niya mag-charge. So, mas gusto ko pa rin talaga yung Promos ko na power bank. Last na gadget natin guys, itong si Aura Share BSO4. Ayan. Lakas maka JBL ng speaker na to guys. Napakaganda. Tapos pag binuksan nyo pa. Diba? May RGB lights oh. Saka ang dami niya rin yan. May saksakan siya dyan. Saka lakas ng tunog. Saka waterproof pa to. So bigat nyo. Ang lakas din talaga ng tunog ito guys. Maganda yung bass. So, sa mga naghahanap ng portable speaker dyan, Bluetooth speaker, ito malalagay sa inyo si Aura Share BSO4. So lahat ng mga gadget ko guys, mayroon akong link nito sa aking TikTok shop. So ito guys, hindi siya tanong, na-appreciate ko lang yung comment niya. Sabi ni Sandra XD9224, both I use iPhone 10 on early 2023 with the help of your review. Sulit pala talaga though ayun hindi niya supported by iOS 17. Next time siguro boss, dive deeper din with within the software features of all flagship phones and kung ano yung hindi nila supported unlike the latest one. All in all, laking tulong po ng review nyo na yun and making my decisions to buy a used iPhone to keep it up po. Yes. Thank you po sa mga nanonood po ng mga vlog ko doon. Yes, pag bumibili kayo ng mga iPhone, yung iba talagang old, wala na talagang support. So kung ako sa inyo, kung may budget pa kayo guys, is bilhin nyo lang yung mas latest na iPhone. Pero kahit yung mga hindi na supported ng latest iOS, sobrang makunat pa rin, maganda pa rin talagang gamitin. So thank you po kay Sandra XD9224, na-appreciate ko po yung comment niyo. At syempre kung gusto mo itong video na to, give it a thumbs up. At huwag kalimutan mag-subscribe. Peace!